Ngayon po ay umaga po rito. Isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan muli. At muli aking pong wini-welcome ang bawat isa. Welcome po sa mga kapatid natin dyan sa Bahay Panambahan. Kasama po natin ngayon na nanonood sa mga kanilang bahay-bahay sa kanilang mga Facebook at YouTube, at sa mga kapatid na maaabot pa in the future ng ating gawain ito. Welcome po, at isang kagalakan po at pribilehiyo ang muli maghatid or magamit ng ating Panginoon sa ating Intercede Night. And kamusta po ang bawat isa? At ang bilis ng araw at tapos na naman ang linggo. So bukas is weekend na naman, day off na naman ng iba. At muli tayo po magkakaroon na naman ng gawain sa ating Bahay Panambahan. At handa po natin ang ating mga puso't isipan sa ating mga gawain. Amen po. So bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa isang maikling panalangin. At sige po, tayo po manalangin. Yes Lord, Father in heaven, Lord, once again pinupuri ka namin, sinasamba din at dakila. Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba. Lord, ikaw ang aming sovereign God, ikaw ang in control of everything, Lord God. Lord, we praise and we thank you sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin, na muli kami mag-aaral ng iyong salita at magpapanalangin. Lord, dalangin niya po namin sa oras na ito na patuloy samahan mo kami, pangunahan mo kami, Lord God, at pupusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Lord, patuloy buksan mo ang aming mga puso at isipan sa bawat salita mo aming mapag-aaralan, Lord God, at sa iyo namin pinagkakatiwala at inaalay ang oras na ito. At Lord, dalangin ko nga po na patuloy bigyan mo nga po ako ng wisdom at knowledge, Lord God, sa oras na ito. At Lord, dalangin niya po namin na ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito, Lord God, at ang salita mo lamang maihayag, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna, Lord God, at puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, Lord God, na ang salita may aming maunawaan, Lord God, at patuloy tulungan mo kami sa aming internet connection, especially sa mga kapatid namin na kasama namin online, Lord, na patuloy palakasin mo ang aming internet connection nang sa gayon na hindi kami magkaroon ng interruptions at patuloy mapag-aralan at maunawaan lamang namin ang iyong salita, Lord God. Lord, muli sa iyo namin inaalay ang oras na ito. To you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Excuse me po. Sige po, tayo po magpapatuloy. At muli, welcome po sa ating Intercede. At ang ating series po is about witnessing. So, in very short review lamang po. Una, kung matatandaan natin is pinag-aralan natin about kay Paul and Silas na matatandaan natin na hinatid sa atin ng ating kapatid na si Kuya Richard. And yung last week is about tinuro sa atin ni Pastor Marvin tungkol sa evangelism. Tama po ba? Evangelism is a part of witnessing po nating ginagawa. So, ngayon sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan pa rin natin about sa witnessing or pagiging witness. So, witness, ano ba yung witness? Witness, madalas ang pag-witness ang pinag-uusapan, ang pumapasok sa isip natin is kadalasan is yung mga trial sa korte, di ba? Yung
ah, kapag may hearing, di ba, merong witness. Amen? So, sa akin yun ang madalas pag witness ang sinasabi is yun ang papasok sa isip ko. So pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin ng witness? Sige po, basahin natin. Ang witness daw is a person who sees an event, typically a crime or accident that takes place. Yun daw yung yung tao na nakasaksi ng isang pangyayari. Diba? Kagaya sa mga pag-usapan natin about crime, about sa korte, it's typically about sa crime or accident. And a witness din daw is someone who attests to a fact. So, kumbaga, siya yung nag-attest or nagpapatunay, diba, sa mga facts na iyon. So, meaning, pag sinabing witness, a witness must know something about sa mga bagay na kumbaga i-witness niya. Kumbaga alam niya yung mga every single detail sa bagay na ipag-witness niya. Amen po ba? So gaya nga ng sinabi natin kanina sa korte, kapag may kaso, yung witness bilang witness, ihahayag niya lahat. Or lahat ng nalalaman niya tungkol sa kaso na yun or sa nasasakdal man. Tama po ba? So, ganun po. Nagigets po ba natin? So, ayun. So, tayo sa buhay natin bilang Kristiyano or mananampalataya, napakahalaga ng pagiging witness natin. Diba? Yung pagiging, let's say na saksi. Amen po. So, bilang Kristiyano, ang tanong is, alam ba natin kung sino yung i-witness natin? Amen? Alam po ba natin kung sino, paano, di ba, yung pag-witness natin? So, syempre, bilang Kristiyano, we will be a witness for Jesus Christ. Ayan po. Tayo magiging witness niya. Gaya ng sinabi natin kanina, in order to be an effective witness for Christ, syempre, ang sabi, one must have first-hand knowledge of Him. Diba? Syempre, mahirap namang maging witness nang hindi mo kilala or alam ang i-witness mo. Diba? Kailangan kilala natin siya. Diba? Bilang we will be a witness for Jesus Christ, alam natin kung sino siya at ano yung ginawa niya or ginawa ng ating Panginoong Jesus para i-witness natin siya. Same as yung bilang witness sa trial, alam mo or nasaksihan mo, nakita mo yung pangyayari para maging effective witness ka. Or else, hindi ka maging effective witness, kumbaga false witness. Di ba? Kumbaga masasabi natin na in layman terms na kumbaga bayad ka, binayaran ka lang para mag-witness. So, ayun po, bilang Christian, tatandaan natin to be an effective witness for Christ, syempre, we must know Him. Di ba? Kilala natin siya. So, basahin natin yung sinasabi dito ni John the Apostle na kumbaga sinasabi niya rito sa 1 John chapter 1 verse 1 to 3, yung sinabi niya na dito, sabi niya is what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed our fellowship
is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen? So, according kay Apostle John sa binasa natin, si John, he starts from the very, yung word na beginning, which is, sa verse na ito, nire-refer niya to Jesus. Diba? And, alam naman natin, and tatandaan natin that Jesus is God. Diba? And, Jesus is God and He was beginning with God. Diba? Tatandaan natin yung verse na yan. Itong kumbaga ano na ito is ito is similar dun sa kung matatanda natin yung opening passages sa Genesis and yung sa Gospel of John. Diba? Yun nga, yung sabi natin na that Jesus is God and was in the beginning with God, yun sa John 1:1 yan. Diba? Similar yan yung opening passages na yan sa Genesis and sa Book of John yan, yung start ng Book of John. So, si First John daw is excuse me. Si First John daw, it starts with a clear connection between kay Jesus and God the Father bilang beginning of all things. So, John also refers yung idea ni Jesus coming to earth as a flesh and blood man. Diba na yung binasa natin sa nire-represent niya yung kumbaga yung idea of Jesus coming to earth as a flesh and blood man, 'di ba? Na which is marami tayong mapapakinggan about dito yung pagiging tao ni Jesus. Kumbaga nagiging malaking usapin. Kumbaga ito yung critical part of the gospel. Amen po na especially sa ibang paniniwala, 'di ba? Yan ang nagiging malaking usapin. So, ayun. So, ang short verse dito sa, kumbaga, ang short verse na to sa, makikita natin sa verse 2. Mahihimay-himay natin, makakakita natin to ng, kumbaga, 6 distinct parts na nagre-relate kay Jesus. Yung, na to, yung verse 2. Diba? Yung, makikita natin na, balik nga natin chapter verse 2, sabi dito is and the life was manifested and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. Ayun, so first sabi natin pag-usapan natin 6 distinct parts na to na nagre-relate kay Jesus ng verse na to. Una, si Jesus, yung sinabi ditong the life, yung the life na nire-represent ni Jesus dito, it was revealed to John and sa mga taong kasama nila. Diba? Yung mga taong nakapalibot sa kanila. Si Jesus yung the life, diba, na nire-represent. Amen? So, second, masasabi natin na si John is hindi nag-iisa na nakakita kay Jesus. 'Di ba? Yung statement dito na sinasabing we, 'di ba? Kung ano natin is napaka na kumbaga bilang we masasabing there are many eyewitnesses. Kumbaga marami pang nakakita kay Christ and hindi lang kay Christ, kumbaga sa mga miracles and resurrection niya. Amen. Maraming nakakita or maraming naging saksi. 'Di ba? Kung kumbaga hindi natin gawa-gawa lamang 'yan. 'Di ba? Yung we na 'yan, alam naman natin sa Bible is marami talagang eyewitnesses, 'di ba? Kay Jesus na yung mga miracles and resurrection niya is nabasa natin doon. Kung gusto niyo balikan 'yon, i-review, makikita niyo 'yan sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 8. Basahin po ninyo 'yan. So, ayun, yung third part na sinasabi natin is si John, he could attest, kumbaga, sa mga bagay na to, mapapatunayan niya yan. Diba? He could attest sa mga bagay na sinasabi niya rito. So, gaya nga ng halimbawa natin kanina sa courtroom, sa isang trial, like a witness,
dito sa courtroom nga, makikita natin, masasabi natin that John could give testimony of being with Jesus during that time. Alam natin yan, and kumbaga mababasa natin yan. Alam naman natin na si John, the disciples, di ba, nakita niya si Jesus Christ nagpa-perform ng miracles, nakita nila yung pagkamatay, nakita nila the miracles, death, yung sa empty tomb, and na-experience din nila yung resurrection, kumbaga yung pag-resurrect ni Jesus Christ. Amen? So, fourth, sabi dito, John could announce eternal life, which is, alam naman natin yung eternal life, which is Jesus himself, di ba, na in-announce sa bawat isa, to everyone. Yung phrase na, tatanda natin yung phrase na eternal life, is madalas, ito yung ginagamit sa Gospel of John na ito, sa John, sa Gospel of John. And, excuse, makikita lang natin to sa libro lang na ito ni John 6 times sa letter nito alone sa John. Makita natin ito sa 1 John nga, ayun nga, sa 1 John, sa John 1 John chapter 3, chapter 5, 13 and 20. Makikita natin yan, yung phrase na eternal life, na which is si Jesus himself nga talaga. Si Jesus himself yung pinapatukulan ng eternal life. So, ayun, fifth, Jesus was with the Father in heaven prior to coming to earth. So, again, dito pinapakita lang ni John, or ina-emphasize ni John yung deity of Christ prior dun sa niya sa earth. Amen po. So, and last, yung sinasabi nating pag-relate kay Jesus Christ dito, yung pang-anim, yun nga, yung sabi natin kanina, that Jesus came to earth in flesh and blood form. Diba? And nakakita natin na tinapos ni John yung verse na yun, describing how Jesus was made manifest, or kung paano na-reveal on how Jesus was revealed to us. Amen. So, si John, he repeats his claim, kumbaga, to eyewitness experience mula dun sa verse 1. So, yung mga bagay na to na si John and yung mga kasama niya, na nakita nila si Jesus, na kumbaga yung anong ginawa ni Jesus, di ba, na everything, like yung mga katuruan ni Jesus Christ is nandun, nasaksihan nila, and kumbaga nandun sila, part of ano sila, kumbaga part sila ng journey na yun, kumbaga that those are the things that they proclaim, di ba, yung about kay Jesus Christ. Amen. So yun, naging kumbaga saksi sila, and they've been part of announcing and reporting it to people, yung pag-proclaim nila na yun, di ba? Masabi natin yun yung kumbaga pag-witness nila, di ba? Masasabi rin natin that si John, he could teach accurately about Jesus, di ba? Kasi nga because siya mismo, he personally served with him, di ba? He personally served with Jesus, and directly natutunan niya lahat, from the Lord or from Jesus Christ. Kaya masasabi natin that he could teach accurately about kay Jesus, di ba? Kasi directly natutunan niya, para rin sa atin, di ba, yung mga profession natin, like yan, yung mga doctor, yung mga nurses, yun yung tinapos sila, so they can perform it exactly, di ba, na magpapagawa ka ng bahay, syempre hindi naman doktor ang tatawagin mo, di ba? Meaning lang na kaya nating i-relate or ituro
or magbigay ng information about dun sa profession na tinapos natin. Like John, accurately sinasabi rito na kaya niyang i-teach ng tama about Jesus. Kasi nga, personally, na-experience niya, nakasama niya si Jesus Christ. So, sa panahon niya yun, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya na naka-experience ng new life in Christ, diba? We can say that we can give an account ng love and forgiveness ng ating Panginoon, both verbally and the way mamuhay tayo, diba? So, in this way, we can call it as well as witnessing, diba? Na yung experience nating bagong new life, diba, na with Jesus Christ, nung nakakilala tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, diba, we can testify yung pagmamahal at yung forgiveness na tinanggap natin mula sa Kanya, diba, not only by words na verbally, we can share in our testimony yung goodness, diba, yung love and forgiveness na natanggap natin sa Kanya, but also makikita rin na kumbaga we can be a witness through our own life testimony, diba, may babahagi natin to through our own lives. Amen po. So as we continue, pag-usapan lang natin na meron tayong some points dito sa buhay natin to be effective in our witness sa ating Panginoong Jesus. We should remember this several basic things na babanggitin natin yun. Una dito is, sabi, to be effective in our witness, the theme of our witness is Jesus Christ. Amen? So, syempre, walang iba. Wala tayong ibang kumbaga topic or pag-uusapan. Diba? We will share His goodness. Kumbaga, we will share about Jesus Christ. Not yung mga bagay na na-accomplish natin. Diba? Not yung mga bagay na saan tayo magaling. Isa lang. Diba? Ang magiging team natin of being witness is si Jesus Christ lang. Diba? So, ayun. Yun lang ang ating unang-una na kumbaga yung theme, yung topic. Diba? Kung makikita natin, si Paul, define niya yung gospel as death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Basahin natin dito sa 1 Corinthians 15, 1-4. Sabi rito, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the scriptures." So, malinaw dito, no? And yan yung sabi natin, dinefine ni Paul ang gospel as yung from death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, if we are, kumbaga, we are not explaining yung about dito, about the sacrifice of Christ, about His death, burial, and resurrection, masabi natin that we are not really sharing the gospel. Amen po. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin na ibabahagi, di ba, ang true gospel, ang right gospel. Kaya basahin natin sa 1 Corinthians 2:2, "For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Di ba, sabi sa Tagalog, sapagkat pinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo excuse, kundi si Jesucristo lang at ang Kanyang pagkapako sa krus. Amen? So, yun lang yung, kumbaga, yung theme, yung gospel, ang ipapangaral lang natin. And basahin din natin itong Romans 10:9-10.
that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Diba? Makikita natin ulit nga, sabi rito, if we confess in our mouth Jesus as Lord, at maniniwala tayo by heart that God raised him from the dead, diba? We will be saved. So malinaw no na kumbaga i-preach lang natin, or sabi natin na ibahagi natin, diba, about gospel, diba, about gospel of Jesus Christ. Amen. Amen. So masabi, tanda natin, an important part of this theme is yung fact that Jesus Christ is the only way, diba? He's the only way to salvation, not just as many ways, diba? Hindi kumbaga maraming lumalabas, alam natin na they are the way, diba? Sila ang appointed son of God. So ito yung napaka-importante ng theme na sinasabi natin. Theme, kumbaga, yung fact na, yun nga, Jesus Christ the only way to salvation. Diba? Basahin natin John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Tandaan natin, as we witness, it is always Jesus Christ ang ating ibabahagi. Amen po? So, yun po yung ulitin natin, yung first part is, yung theme natin is always Jesus Christ. Diba? Yung topic natin is always Him. As we witness, to be effective witness, ang theme natin is always Jesus Christ. Amen? Only Jesus Christ, I mean. Amen po. So, second, the power of our witness must be the Holy Spirit. Amen? It is the Spirit na kumbaga siya yung nagtatransform ng life ng buhay natin, and masasabi natin na yung transformed life na yun is nagiging evident sa lahat, nagiging effective yung binagong buhay, di ba? Yung nagbago at binagong buhay natin, yun yung kumbaga yung transformed life na nagiging evident or napaka bisang katunayan, diba? So basahin natin tong Titus verse 3-5. Sabi, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Spirit, Holy Spirit. So as we witness, diba, bilang witness, let's spend much time or more time in prayer. Amen? So sabi nila, appropriating the Spirit's power, diba? So that we are, kumbaga, we will be enabled to let, kumbaga, yung light natin is magliwanag, diba? In such a way na yung liwanag na yun is mare-recognize, kumbaga, makikita ng iba or ng kapwa natin na ang, kumbaga, yung power of God is nasa, kumbaga, nagsashine sa atin, diba? Excuse. So basahin natin, sabi Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So kung babasahin natin yan sa Tagalog, sabi, ganun din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong mga Ama na nasa langit. Kumbaga, it's your time to shine, diba? Sabi, let your light shine before men. Kumbaga, magliwanag tayo. Sabi nga, we are the salt and light, diba? Magliwanag tayo. Yung pagiging Kristiyano natin is mangibabaw, diba? Mangibabaw sa lahat. Amen? Ayun.
So, tandaan natin, no? Yung theme is always only Jesus Christ, and the power of our witness must be the Holy Spirit. And third, ito ang pinaka, hindi kumbaga ito yung maganda. Yung validity of our witness will be shown in how we live our lives. Amen? To be effective witness, di ba? Kailangan ma-validate bilang witness through our lives. Makita sa buhay natin na yung buhay na binago ng Panginoon. Amen? Kumbaga, basahin natin itong Philippians 2:15 na kumbaga ito yung nagsiset ng goal na to for us. Amen? So, basahin natin. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world. Amen? So, gaya nga na sinabi natin kanina, kailangan is magliwanag ang ilaw natin sa ibang tao. Kumbaga, yun nga, in short, kailangan makita yung pagiging Kristiyano natin sa buhay natin, sa pamumuhay natin, the way we talk, the way we, kumbaga, we walk the talk. Yun nga, yung laging sinasabi. Diba? Makita sa pamumuhay natin. Hindi yung kapag ano yung uso, makikisabay lang tayo. Diba? Oh, ito ang inyo yun. Join ako dyan. Diba? Makikigaya lang tayo kahit mali na. Amen? Sabi nga, pwede tayong makisama, wag lang makisama. Amen? So, the effective Christian witness will live kumbaga tayo bilang Christian witness, effective Christian witness, mamumuhay tayo above reproach in the power of Holy Spirit, na kung saan naipapamuhay natin yung bunga ng Holy Spirit. And kapag tayo alam natin na kasama ang Panginoon, may kumbaga, if we walk kasama ang Panginoon, makikita natin yung mga bunga na ito. Diba? Yung bilang kasama natin Panginoon, sabi dito sa basahin natin yung John 15 yung sabi sa John 15, diba? Kung matandaan, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Diba? To become effective witness, diba? We must be connected sa Panginoon. Connected tayo kay Christ. Diba? Sabi nga, binasa natin is, He bears much fruit if we abide in Him. Amen? So, magpo-produce tayo ng bunga. Diba? Alam naman natin yung mga bunga na binabanggit natin. So, basahin natin sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Amen? So, to be an effective witness, we must validate yung buhay natin. Kumbaga, yun yung validation ng buhay natin. Kumbaga, makikita sa pamumuhay natin. Diba? Mayroong transformation na sinasabi. Diba? We find, kumbaga makikita sa buhay natin yung love na yan, yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, may transformation. And alam natin na hindi naman agad-agad, 'di ba? Pero may pagbabago. Nakikita nila, 'di ba? May kumbaga may changes sa buhay natin. Amen. So to be effective in our witness, that most importantly, sinasabi that we must be familiar enough
with the scriptures to be able to accurately and coherently present the gospel to others. In short, kailangan alam natin ang salita ng ating Panginoon. We know the Word of God. Diba? To be effective in our witness. Diba? Alam natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga rito sa 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Amen? So, instead of being afraid, kasi di ba, normally tayo natatakot. Kumbaga may kaba or takot tayo nararamdaman kapag mag-share tayo, di ba, ng Word of God, and kapag may tatanong sila, di ba, natatakot tayo, di ba, about sa Bible, about sa salita niya. So, instead of being afraid, di ba, kailangan, as believers, we have our focus kay Christ. Ibig sabihin lang, kumbaga, we regard Christ as Lord in our hearts. Amen. So, alam natin yung bawat kumbaga yung salita niya, di ba? So, sabi nga ni Peter, replace fear with faith and honor, di ba? When we know the Word of God, di ba, makakasagot tayo kagad, di ba? Alam natin, di ba, by acknowledging Christ as Lord, we can rest in Him, and yung fear is ano na yan, kumbaga magiging confident tayo. We are confident sa ibabahagi natin. So when believers daw honor Him in their hearts, they have confidence that He, ang ating Panginoon, our God, He's in control of events, that kumbaga He reigns as King, and all the powers, authorities, kumbaga lahat yan, they will answer to Him, sa ating Panginoon. And bilang sinasabi natin na we must know His Word, may napanood akong video na kumbaga very disturbing, na i-share ko nga ito kila Paz, kay Kuya Richard, yung isang video na to. Siguro marami rin sa inyo na nakapanood na ito. Isa siyang video na kumakalat sa social media, na nagpipreach siya, na ang term ko na lang na nasabi is nakakatakot yung turo, di ba? Nakafocus yung tinuturo niya on that video regarding sa creation. So nakakatakot yung mga salitang binabanggit niya, yung mga turong binabanggit niya. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na aralin natin ang salita ng Panginoon. Remember, kapag alam natin ang salita ng Panginoon, di tayo basta malilin lang nito. Diba? Pag may narinig tayo na katuruan, diba? Kapag may something na narinig tayo na parang iba or naguguluhan tayo, aralin po natin, saliksikin natin, and wag lang natin basta tanggapin. If we know the Word of God, di ba, may panlaban tayo. We know that, kumbaga, we will answer sa mga, kumbaga, magiging tanong sa isip natin. So, very disturbing and alarming, di ba? Nasusulat naman yan. Darating panahon na maglalabasan yung mga false teaching, di ba, yung mga bulahang propeta na sinasabi. Amen? So, napakahalaga. Alam natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, may bala talaga tayo, di ba, sa mga bato ng kaaway. So, malapit na tayo matapos. So, some Christians or marami sa atin, we treat faith as a personal matter, na kumbaga minsan sinasarili lang natin. We keep it on ourselves lang. Pero always remember, huwag tayo matakot in sharing our faith, diba? And when we share our faith, we should be ready to give an answer. Amen? So, to give an answer, syempre, as we
discuss, kailangan binabasa natin ang salita ng Panginoon. Amen. So, gently and respectfully, kapag when they ask us about our beliefs, our life choices, or yung Christian perspective natin, hayaan natin na makita ng kapwa natin yung natin, hope in Christ. And let's just be prepared at all times, di ba, to tell them kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. So we need always to be prepared sa buhay natin when we witness for Jesus Christ. And always being prepared, it means na we diligently kumbaga study the Bible, memorizing the scripture, praying for God, kumbaga given opportunities na kumbaga part of being prepared is yun nga, pakalaga yung spiritual discipline sa buhay natin, 'di ba? Kumbaga sa pag-witness natin, let's pray sa Panginoon sa mga opportunities na may share natin sa mga tao or sa kapwa natin, 'di ba, na kumbaga dadalhin sa atin ng Panginoon. Amen. To share His goodness, 'di ba, yung message of salvation ng ating Panginoon. Amen po. So, ayun lamang po at glory to God po. So, sige po, samahan niyo po muna ako sa manalangin. Let us pray po. Yes, Lord, Father in heaven, Lord God, at muli, Lord, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo. Lord, maraming salamat po sa salita mo na amin pag-usapan about witnessing, Lord God. Lord, we pray every day, Lord God, sa buhay namin na continue to lead and guide us, Lord God, to be an effective witness, Lord God, sa aming kapwa at sa bawat tao makakasalamuha namin, Lord God. Lord, use us as a blessing, Lord God, of your word sa kapwa namin, Lord God. And Lord, tulungan mo kami na may apply namin yung mga aral na ito na natutunan namin, Lord God, that every time we witness, Lord God, that the theme only or ang ibibigay lamang namin is about you, Lord God, about Jesus Christ, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Lord God, to be an effective witness sa kapwa namin, Lord God. At tulungan mo kami, Lord God, makapamuhay, Lord God, ng with Christ likeness sa aming mga puso't isipan. Nang sa gayon, Lord God, kami maging effective witness, Lord God, sa kapwa namin, makita sa buhay namin yung Kristo na aming pinapaniwalaan, Lord God. And Lord, tulungan mo kami in our spiritual discipline, Lord God, na to grow more, Lord God, sa relasyon namin sa iyo, Lord God. At sa pang-araw-araw ay puspusin mo kami ng banal na Espiritu, Lord God, na maipamuhay lamang namin lagi, Lord God, ang salita mo, Lord God. Lord, guide and lead us to live a Christ-like life, Lord God. Lord, muli maraming salamat po sa iyo namin na binibigay ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless po.